Okay, so welcome again dito sa ating PDT. Pag-usapan natin yung 7-step pattern to become successful in network business. Okay, so nakita na natin maganda yung ating negosyo, maganda yung marketing plan na pwede tayong kumita ng milyon. Ano ba yung mga step na kailangan natin gawin para mangyari yung mga bagay na yun? Ano ba yung kailangan una nating gagawin? Okay? So, I'm your host, yan, si Jerry Rinal, founder of MCS Team, then top leader ng ating company, then I'm an online marketer, then former factory worker, okay? Then former delivery rider, so ay yung background natin bago tayo nag-start sa ganitong klase ng business. Then, why you need this, okay? Why you need this? Ba't kailangan natin ito? Itong pag-aralan, itong 7-step pattern na to. So, this is a clear guide and foundation for building your team and achieving your goals faster. So, kung gusto mo na makuha ng mabilis, ibig sabihin hindi ka na maliligaw, ano, na meron ka ng susundan na pattern, ibig sabihin, kailangan mo aralin itong 7-step pattern na ito para at least meron ka rin maituturo sa mga leaders mo or sa mga magiging downline mo. So, ayun yung purpose kung bakit natin kailangan aralin to. Para maging confident ka sa business mo, hindi na yung tipo na, alam mo yun, nangangarag-ngarag ka pa. Ano yung gagawin mo, ano yung kailangan ituturo mo. So, eto na guys, yung magiging guide po natin. Kasi sa mga leaders, kailangan nyo rin po aralin ito. Okay, so actually this is the NDO1. Okay? New distributor orientation. Okay? NDO1 po ito. So, number one na kailangan natin is vision. Ayan. So, importante ba na meron tayong vision? O type ng yes kung importante na meron tayong vision. So, ano ba yung vision? Vision, a clear picture of the future you want to create, your own ultimate goal and direction. Okay, ibig sabihin guys, ano ba talaga yung gusto mong mangyari? Yan. Ay, yung vision natin, guys. Ano ba yung pinapangarap mo sa buhay? Kailangan clear sa atin yan. Ibig sabihin, ano? Ibig sabihin, nakikita mo na kaagad. Ito ako, after 5 years, ganito ako, after 5 years, ito na ako, ito na yung mga bagay na meron ako. Kailangan malinaw po sa atin yan. So, ayun po yung vision natin. Ibig sabihin, from now, sabihin natin, 5 years from now, ito na yung buhay ko, ito na yung meron ako. So, clear ba sa atin yung vision natin? So, kailangan unahin natin na ma-clear sa isipan natin. Ano pa ba talaga yung gusto natin? Okay? So, malinaw ba sa inyo yung mga bagay na gusto nyo? Kasi mahirap humataw, guys. Tandaan nyo, mahirap humataw na wala tayong vision. Yung tipo ba na, ay, gusto ko lang kumita. Kasi iba kasi yung hataw kapag gusto lang kumita sa merong pangarap sa buhay. Naniniwala kayo? Halimbawa, gusto mo lang kumita dito at least 100,000. Oh, di ba? Iba yung hataw sa 100,000 sa 40 million pesos. That's the vision. Ano pa ba yung gusto mo na mangyari sa buhay mo? So, kailangan malinaw sa atin yan. Ayun yung number one na kailangan natin gawin. Then, know your why. Okay? So, alam mo na gusto mo magkaroon ng sariling bahay. Gusto mo magkaroon ng sariling sasakyan. Okay? Gusto mo makatulong. Okay? So, bakit mo kailangan gagawin yan? Bakit gusto mo magkaroon ng bahay? Bakit gusto mo magkaroon ng sasakyan? Ba't gusto mo makatulong? So, kailangan alam mo rin yung rason kung bakit mo gagawin. Kasi ayan po yung magmo-motivate po sa atin. Know your why you are doing the business. Your big reason will keep you moving kahit mahirap. Ibig sabihin, kahit na maraming problema, kahit na maraming kang pinagdadaan sa buhay, yan guys, ayan yung magpupush sa'yo para magpatuloy. Kaya marami po na tumitigil sa network business. Konting hirap, konting rejection, konting, alam niyo, mga problema sa buhay, tumitigil na kaagad. Then, iisipin pa, para sa akin pa ba to? Tama pa ba itong ginagawa ko? Reality, di ba? Minsan ganun ang nangyayari. Kaya marami talaga tumitigil sa network business. Kaya sabi nga, 95% nagpi-fail sa negosyo. Bakit? Number one, kasi wala silang vision. Wala silang clear vision. Then, hindi pa nila alam. May vision nga, kasi hindi nila alam, kailan kailangan gawin to. Gusto nilang magkaroon ng bahay, ay yung vision nila. Kung ganitong bahay, bakit ko gagawin yung ba't gusto ko yung bahay na yan? Para kanino ba yan? 'Di ba? Minsan, meron din mga ganun na factor. Kaya, kapag dumating yung mga sakuna sa buhay natin, mga hindi natin inaasahan, mga malalalim na problema, tumitigil na tayo. At kapag may problema, ano yan, negative o positive? More on negative po yan. Tama po ba? Kapag negative, yung nangyayari sa buhay mo, kamusta ang action mo? Kamusta ang galawan mo? 'Di ba negative na rin? O kung negative ang galawan mo, kamusta ang resulta mo? Negative na rin ang resulta.
That's the reason why kailangan natin maintindihan kung bakit natin gusto makuha yung mga goal natin sa buhay. Sabi nga, do whatever it takes. Diba? Kasi kung malinaw sa'yo kung bakit ko gagawin ito, bakit ko gusto ko nito. Halimbawa, goal mo, 40 million pesos kay Success Club. O nakuha, yan ang goal mo. Gusto ko kumita ng 40 million pesos. After nyan, makuha mo. Halimbawa, isipin mo na lang, meron akong 40 million pesos. Anong gagawin ko sa 40 million pesos na yan? Kailangan malinaw sa inyo. Diba? Gusto mo magkaroon ng sasakyan, anong kulay ng sasakyan, anong klaseng sasakyan, anong brand ng sasakyan. Bahay, ilang ano yan, ilang floor, anong kulay ng bahay, 'di ba? So kailangan malinaw sa atin kung bakit natin gagawin din yung mga bagay na yan. So kailangan meron tayong deepest why. Kasi ayan po yung magiging fuel natin habang ginagawa natin ang negosyo. Kaya pag may dumating na problema sa atin, mani-mani na lang yan. Ibig sabihin, kinakain mo na lang. Sabi nga, always be bigger than your problem. Para mangyari yan, kailangan mas malinaw sa iyo yung vision mo, kung yung reason mo kung bakit mo gagawin yung negosyo. Para kahit ano man dumating sa buhay mo, malalagpasan. Clear ba? May natutunan, guys? Are you learning? Number 1 pa lang yan, guys. So, ito yung kailangan natin gawin. Bago tayo mag-start sa business natin, bago tayo humataw, kailangan i-clear or i-picture out muna natin ano ba yung mga gusto natin sa buhay at bakit natin kailangan tong gagawin. Halimbawa, pangarap mo na matulungan yung family mo. So, ayun pwede maging reason why kung bakit mo, gusto mo magkaroon ng bahay para sa mother mo, sa family mo. 'Di ba? Gusto mo magkaroon ng sakyan para darating yung time, hindi na maulanan yung mga anak mo. Hindi na, pagka meron kang lakad, ibig sabihin mabilis na lang, hindi na mahuhusukan. Ibig sabihin, kailangan clear sa atin yan. Kung bakit natin gagawin ang negosyong ito. Bakit ba natin gusto kumita ng 40 million pesos? So, kailangan clear sa atin yan. Saan ba natin gagamitin yung mga bagay na yan? Ayan. Then, halimbawa ito guys, ito na, picture out natin, bahay, travel, sakyan, and so, ayun yung pwede natin makuha pag meron ka ng 40 million pesos. Masarap kaya yung makapag-travel ka sa iba-ibang lugar. So, puntahan mo, Korea, Japan, Hong Kong, Thailand, US, Singapore. Ibig sabihin guys, kung may 40 million pesos ka, pwede mo na ba makuha yung pangarap mo sa buhay? Type ng yes kung pwede mo makuha yung pangarap mo sa buhay kapag meron ka ng 40 million pesos. Pwede na? Wow, 'di ba? 40 million pesos guys, ang laking bagay na pwede natin na makatulong sa family natin or sa sarili po natin. Okay? Be specific in your goal. Ayan, travel, saan location? Kailangan alam natin guys, saan ba yan? Japan, o place, saan sa Japan? 'Di ba? Sa Beijing. Japan Beijing. Sa Japan. 'Di ba? Oh, China pala yan. Tayo. Budget, magkano yung budget na kailangan mo dyan? Kasama yung family mo or solo ka lang, di ba? Kailangan malinaw sa atin yan. Japan Polo. Then, sasakyan. So, ito guys, yung specific ba na kailangan alam natin yung goal natin. Kaya anong klaseng unit yan? Like Camaro, di ba? Gusto mo sports car? Anong klaseng sports car yan? Color, unit, yan. Then price, magkano? Kaya clear sa atin yan. Kasi ayun yung tatrabahuin natin eh. Alam mo, gusto mo ng sakyan. Eh, hindi mo naman alam presyo ng sakyan eh. Paano mo mapipicture out na ay sakyan talagang gusto mo? Ibig sabihin, paano mo mapipicture out na makukuha mo yan kung hindi mo alam yung price? Baka akala mo 100,000 lang yung sports car. Patay tayo dyan. Makuha mo ba yung sports cars na hindi mo gusto mo? Siyempre hindi makuha. Kasi hindi mo alam yung tamang presyo. 'Di ba? Color, anong klaseng color yan? Baka gusto mo yung cyan. 'Di ba? Eh wala nang binibenta yung unit yata na science kagad ang kulay niya eh. Yung iba, normally, white, red. Yan. So, kailangan alam natin yung specific. House, location, saan ba gusto mo? Tagaytay, Baguio. Oh. So, ito guys, yung mga kailangan natin maintindihan. Para ma-picture out natin ng malinaw yung vision po natin. Location, saan mo gusto? Tagaytay, Baguio, ayan, Antipolo. Saan gusto? Color ng bahay, floor, second floor, third floor, anong style? Japanese style, Korean style, Philippine style. Anong Philippine style? Yung kubo-kubo lang. Anong Philippine style?
At least malamig pag kumukubo lang. Magkano budget na kailangan mo diyan, kailangan alam niyo rin po 'yan. Okay? O income, how much? Magkano ang kailangan mong kunin? Magkano ba yung goal na income na gusto mong makuha kay Success Club? O then, deadline. Kailangan 2 years meron na ako nito. 5 years meron na ako nito. Bilisan din natin guys kasi wala na tayong maraming time dito sa mundong ito. Tandaan nyo guys, malapit na second coming. Ano pang gagawin natin sa pera pag mayroon second coming, di ba? Habang wala pa, sulitin natin, bakbakan na natin. Then purpose, bakit mo kailangan makuha yan? Ano bang paggagamitan mo yan? Okay? Saan mo gagamitin yung income na yan? Okay, so ayun yung guys, yung ating vision. Yan. Malinaw ba? Naging clear na sa atin kung paano natin mapipicture out ng maayos yung ating mga pangarap sa buhay. O type ng yes kung malinaw na malinaw sa atin. Yun. Ilan lang to? Tatlo lang. Nakaintindi. Pwede natin ulitin. Naintindihan ba guys? Naintindihan? Yun. O, meron tayong 32,000 participant. Mukhang ito na lang yung gising. O, swerte ng mga gising sa mga tulog. Good night. Ayan. So, kailangan maging malinaw sa atin yung vision po natin para mangyari yung mga bagay na gusto po natin. Kasi ang tawag dyan guys, i-attract na natin yung mga bagay na gusto natin. E paano natin ma-attract kung malabo sa atin yung vision natin? Yung mga goals natin sa buhay, hindi natin ma-attract yan. Kailangan malinaw po sa isipan na po natin. At huwag nyo rin pagdadaan yung sarili nyo. Halimbawa, gusto mong bahay worth 20 million pesos. Kung ngayon, pagdadahan mo yung sarili mo kasi 20 million pesos, paano ko ba kukunin yan? Paano ko ba magagawa yan? Huwag yung pagdadahan. Guys, tandaan nyo, maniwala na kayo. Okay, maniwala na kayo na kaya nyong kunin yan. Ano? Wala na imposible sa panahon natin ngayon. Ano, lalo kung nasa government ka. Hindi, joke lang. Madali na yung 20 million pesos, di ba? Posible. So, maniwala na tayo na kaya nating makuha yung mga bagay na yan. Okay? O, number two. Guys, huwag kang mag-alala. Pagtiisan nyo yung training natin. Saglit lang to. Ano, maikli lang yung ating training. Ano? So, kailangan natin itong malaman para po yung hataw natin is maging clear din po sa atin. At least, alam na natin yung makailangan natin gawin. Lalo na sa mga wala pang experience, wala pang naisip na strategy, ano bang kailangan namin gawin. Kumbaga, hindi pa alam kung saan sila papunta. Ito na yung magiging guide natin. No? Number two. Guys, number two. Commitment. Okay? Yan. Clear na sa'yo yung pangarap mo sa buhay. Ito yung gusto mong makuha. Kumusta ang commitment natin? So, kailangan natin mag-commit doon sa mga pangarap natin sa buhay. Kasi kahit gaano kaganda, kahit gaano kalaki yung pangarap natin sa buhay, hindi natin kukuha yan kung wala tayong tatawag na commitment. Commitment is staying dedicated to your goal even while challenges come. So eto guys yung magpupush din sa atin para magtuloy-tuloy tayo sa negosyo natin. Kailangan mag-decide ka. Kapag nag-commit ka, kailangan ilang percent, di ba? Kailangan 100%. Here are the common reason why a new distributor might struggle to commit to the business. So ano ba yon? Number one, lack of clear goals. So ayun na yung sasabi kanina guys, malabo yung goal sa buhay, yung vision. Walang vision guys. Pag tinanong mo, ano bang pangarap mo? Pinag-isipan pa pagkapawin. Parang gusto mo kumita ng milyon? Yes. Pero ang gagawin sa milyon? Baka gusto lang natin, iba kasi yung gusto sa merong clear vision. Kapag kasi sabi mo, ano ba pangarap sa buhay? Di, ano mo agad anong gagawin mo sa million mo? So number one na common na problema kung bakit nag-struggle tayo is lack of clear goals. So kailangan malinaw sa atin yung goals natin. They don't have a specific vision of what they want to achieve. Ayun yun. Number two is fear of failure. Yan. So ito yung common na nagiging problema lalo po sa mga baguhan. Reality, natakot tayo mag-fail. Ayaw natin na mag-fail tayo, guys. Ibig sabihin, simula pa kasi pinanganak tayo, ay hindi, di ba yung bata tayo. So, meron tayong mga experience na, di ba, na ayaw natin na nasasaktan tayo. Yung mga ganung bagay. So, ayun, maybe ayun reason din kung bakit takot tayong mag-fail. Pero tandaan nyo guys, kung hindi natin
hindi tayo magfe-fail, ibig sabihin hindi tayo maging successful. Kasi failure guys is part of success. Po talaga 'yan. Kung ano man ginagawa natin sa buhay, sa business po natin, part po talaga na magfe-fail po tayo. Tama? Kasi tandaan niyo wala pong naging successful na hindi po nag-fail. Hindi nagkamali kasi lahat naman is nagkakamali. Ang ang kagandahan lang ang kagandahan lang kung meron kang pangarap sa buhay, kailangan yung failure na 'yan maging vitamins mo na lang. Ibig sabihin mahalin mo yung failure, okey? Kasi diyan ka mas matututo. Kaya tandaan niyo kapag nag-fail ka kailangan meron kang natutunan. Kasi kung wala kang natutunan, anong mangyayari sa'yo, fail ka na ng fail. Sabi mo, "Coach malalim yung fail." 'Di ba may halong fail nasanay ka na, puro fail ang ginagawa mo, hindi kailangan matuto tayo. Kung ano yung mali na gawa natin, kailangan kaagad natin, calibrate kaagad natin, "Oh, mali pala ito, hindi pala dapat ito pala yung dapat kong gawin." So, dapat gano'n, okey? They doubt themselves or are afraid to take risk. Takot tayong mag-take na risk. Halimbawa, hindi ka pa member, anong ginawa mo? Tsaka ko na lang 'yan gagawin kapagka marunong na ako. O dun pa lang ibig sabihin natatakot ka na mag-fail. Hindi mo pa nasubukan, ibig sabihin kaagad pinigilan mo kaagad yung sarili mo. So, paano mo matutunan isang bagay kung hindi mo papasukin? Sabi nga, pasukin mo muna para matutunan mo, 'di ba? Gano'n po siya. So, 'wag tayong matakot mag-fail, okey? Number 3, lack of time management. Eto guys, struggling to balance business with job, family or personal life. So, eto na guys yung karamihan na nagiging problema rin kung bakit hindi tayo makapag-commit sa business natin. Kasi halimbawa meron kang ginagawa ngayon like trabaho, 'di ba? Yung trabaho mo is minsan mag-o-overtime ka pa, reality. So kapagka ganyan pagod ka na sa, tawag dito, pagod ka na sa trabaho, ibig sabihin wala ka ng time sa family mo or sa negosyo na gagawin mo. So kailangan matuto tayo guys na i-balance yung oras po natin. So bigyan din natin ng time yung negosyo, din yung bagay na ginagawa po natin. Halimbawa na lang, minsan kasi ganito, karamihan din na yes, may extra time ang ginagawa after ng trabaho, 'di ba? After trabaho magse-cellphone lang, mag-scroll-scroll sa Facebook, then after niyan mga ilang oras ka na scroll kamusta? May nangyari ba, may nabago ba sa atin? What if yung kaka-scroll mo, kaka-scroll mo sa Facebook, kakatingin mo diyan ng kung ano-ano, so what if gamitin mo na lang 'yan sa negosyo? So, kailangan matuto rin po tayo paano i-manage ng tama yung negosyo natin. Ang tawag diyan, maximize your time. Gamitin na natin. Siyempre kailangan rin natin magtrabaho para kumita tayo pang-araw-araw. Pero kailangan mo rin gawin ang negosyo nito para makuha mo yung pangarap mo sa buhay. So, kailangan lang natin i-balance yung oras natin. So, yung mga hindi naman makakatulong sa atin, iwasan muna natin 'yan. Like na lang, eto, meron ako nito na-encounter. "Coach, tsaka na lang ako a-attend ng ating Monday CCIL training." Bakit? Birthday kasi ni ganito, eh. Birthday kasi ni friend, hindi ko matanggihan, hindi ko maiwasan, 'di ba? Masama dun. Pero ang tanong, makakatulong ba sa business mo? 'Di ba may pangarap ka sa buhay? Ibig sabihin kung may pangarap ka sa buhay, kailangan mo na mag-sacrifice. Iwan mo muna yung mga bagay na hindi na makakatulong sa business mo, 'di ba? Kung may a-attenan ka ng mga event, kailangan mong mag-training. Kaya sabi natin, always drop everything kapag meron tayong training. Lalo na ganito, meron tayong 33,000 participant. 'Di ba? Kamusta yung iba? Wala sa training ngayon, sayang. Ito yung napakagandang training lalo na sa mga baguhan. Kaya kung nandito yung mga downlines niyo, guys, sayang malalaman nila yung kailangan nating gawin para maging successful tayo sa business na ginagawa natin. Kasi ito yung magiging fuel natin. Ito yung magiging guide natin para mangyari yung milyon-milyon at yung pangarap natin sa buhay. Okay? Kaya tandaan nyo guys, kailangan alisin muna natin yung mga bagay na hindi makakatulong po sa atin. Ilagay na natin yung time natin sa tama na pwede natin makuha yung pangarap natin sa buhay. So, yan yung mga reason kung bakit hindi tayo nakakapag-commit ng maayos sa business po natin. Lack of time management. Number 4 is lack of proper training. O ito pa, ngayon pa lang, kamusta yung 33 lack of proper training. They don't know what to do or how to start. Yan. Yung iba dito, tulog na.
Ang unang training, kailangan gising. Okay? At open ang camera. At nakikinig, nagtitake down notes. O, ano, nagtitake down notes ba kayo? Screenshot. Yan, screenshot nyo guys. Para meron kayong binabalik-balikan. Okay? So, kaya every Saturday, kailangan magbabad tayo sa training. Lalo sa mga malalayo ha, kasi hindi makapunta naman di sa tuktukan. So, eto na lang yung magiging way natin para matuto po tayo. Yan, gising na gising. They don't know how to do work, how to start. So, kaya meron tayong guide. Okay, ito yung mga guide natin na kailangan natin gawin. At sa training, dito talaga tayong matututo. Okay, dito tayong matututo kung ano yung mga dapat nating gagawin. Hindi mo alam yung marketing plan? Attend ka ng ating marketing plan training. Hindi mo alam yung produkto? Attend ka ng ating product training. So, diyan mo matutunan yung mga kailangan mong matutunan na gagamitin mo sa negosyo para maging successful ka. Kaya sabi nga natin, master your product, master your marketing plan, master yourself. Paano mo master sarili mo kung hindi ka nag-training? Kung hindi mo inaayos yung sarili mo. Kailangan ayusin muna natin yung sarili natin para maayos yung resulta na gusto natin. Nakuha? Number 5, wrong expectations. They expect fast result and get discouraged when success takes time. Yan. Ito na, yung lalo na yung mga up na nangako, mag-join ka ngayon, yayaman ka na kaagad dito na success. Di ba? Yes, yayaman ka dito, pero takes time. Okay? Bigyan niyo yung sarili niyo ng oras, panahon. Kasi, kung nag-expect ka ng 1 to 3 years, kaya tanong, alam mo na ba yung negosyo? Alam mo na ba explain yung marketing plan? Alam mo na ba explain yung product? Baka 2 years ka na kay Success Lab until now, hindi mo pa alam kung paano explain yung produkto. Until now, hindi mo pa alam explain yung marketing plan. Kung na-explain mo man, hindi maintindihan. Wait, coach, kaya ko na ma-explain yan eh. O explain daw. Hindi mo naintindihan. Hindi mo yung sinasabi. O, kumusta? Kayo nakinig, iba-iba rin yung resulta. Sabi mo 1,800 yung commission. Patay tayo diyan. So, kailangan i-master natin yan, guys. Okay? At eto ha, bawal dito mainip. Okay? Bawal mainip. Kung wala ka pang resulta ngayon, baka meron pang kulang. Ibig sabihin, walang mali sa ginagawa mo. Okay? Basta numating ka ng training, inaaral mo, walang mali dyan. Baka meron pang kulang sa ginagawa mo. So, alamin mo kung ano yung kulang sa ginagawa mo. Baka hindi mo pa alam yung produkto i-explain. Baka hindi mo kaya ilatag yung marketing plan. O baka hindi mo pa kayang mag-training sa tao mo. O hindi po nababagsakan ng training yung tao. So, kailangan hanapin lang natin kung ano ba yung kulang. Okay? Para tayo, may iwasan din natin na ma-discourage. Kasi, minsan, kapag matagal tayo sa ganitong negosyo, like sabihin natin, ang tinatagal nga lalo na kung baguhan, ang tinatagal lang nila is 3 months. 3 months lang. Eh, kung di pa matraining yan, malamang mawala ka agad yan. Sa mga matatagal na nga sa ganitong negosyo, ba, nawawala pa. Eh, what if yung bago pa nga sa ganitong klase ng negosyo, kaya kailangan matraining ka agad sila. That's why meron tayong NDO1. Kaya ngayon guys, nagbagsak tayo ng NDO1. So, ito yung kailangan natin na mailatag rin sa mga bago. Kaya sa mga bago dito guys, kaway-kaway. Okay? At sa mga first time na marinig yung ating NDO1. So, kailangan guys, aralin natin mabuti yung negosyo para kumita tayo. Kasi pag hindi tayo nakumita, ayan na. Okay? Discouragement na talaga niya. So, wrong expectation. Ayan yung reason kung bakit nawawalan tayo ng commitment. Eh, sabi kasi na-apply, 3 months lang, kikita na ako dito. 1 year lang, kikita na ako dito. Possible yan. Pero depende po yan sa knowledge na meron ka. Kung paano mo gagawin yung negosyo. Okay? Then number 6, negative influences. Yan, no? Lalo na yung mga friends, family, discourage them from continuing. Ibig sabihin, kadalasan ng magne-negative sa atin is family natin. Reality or reality? Di ba? O, swerte na lang yung mga tawag dito, mga sinuportahan. Pero, karaniwan talaga, family and mga friends pa natin magne-negative natin. Oh, ayun na naman si CJ, oh. Not working na. Oo, di ba? Minsan ganyan, discouragement. Pero, guys, tandaan nyo, walang iba na magbabayad ng bills nyo kundi kayo. Yung mga ganyan, iwasan natin yung mga negative na tao, layuan na natin sila. Okay? Pakita na lang natin yung resulta na meron dito kay Success Lab. Ibig sabihin, patunayan mo na lang sa kanila na mali sila at tama ka. Okay? Iwasan natin yung mga negative na tao na yan. Okay? Then number 7, lack of self-discipline.
Yan, difficulty staying consistent with daily business activities. Yan, kamusta tayo ngayon? Kamusta yung hataw natin kanina? May hataw ba tayo kanina? Yan, kailangan meron tayong disiplina sa sarili natin. Okay? Kailangan kapag nag-commit tayo, isipin na natin na whatever it takes, gagawin mo yung negosyo na ito. Umulan, umaraw, bumagyo, kailangan mong trabawin yung negosyo na yan. Okay, kahit minsan hindi mo na maintindihan kasi ako pupunta. Diba? Nalilito ka na. Mas maganda kung nalilito ka kung saan ka pupunta ng tag home meeting. Halimbawa, meron pa home meeting si ganito may pa home meeting. Ay, nang good news, di ba nalito ka kung saan ka pupunta? Oh. So, minsan kasi, tayo ay tawag dito, is kapag ka tawag dito, kapag ka medyo ano na tayo, ibig sabihin kumita na, minsan nagre-relax na rin. Tama po ba? Pag kumita tayo, medyo nagre-relax na. So, kailangan bakbakan pa natin ng bakbakan. Okay? Sabi nga natin, DMO. Ano yung DMO natin? Daily Method of Operation. So, kailangan nagagawa natin yung daily activity natin. 2 meetings a day. Di ba yung goal natin? 2 meetings a day, online and offline. Pero iba pa rin kung offline, guys. Tagos hanggang buto yan. Online, okay yan, guys. Phishing lang. Ibig sabihin, kuha ka dyan ng mga tao na pwede mong i-offline. Yan. Kung magaling sa online, ito yan, maximize mo. Kung magaling sa offline, i-maximize mo din yan. Okay? Kaya kailangan meron tayong disiplina sa sarili natin. Alam mo ako na lang, nag-away kayo ng mister mo, ng misis mo, nakapalit bahay nyo. Siyempre, negative ka na yan, di ba? O, kapag ka wala kang disiplina sa sarili mo, anong gagawin mo? Hindi ka na-attend ng event, hindi ka na-attend ng seminar, hindi ka na-attend ng training, hindi ka na-pupunta sa home meeting. Tama, bakit negative yung feeling mo? Pero kung meron kang disiplina sa sarili mo, gagawin mo lahat para mawala yung negativity sa sarili. Ibig sabihin, pupunta ka pa rin doon sa dapat mong puntahan. That's the discipline, guys. Matuto tayo na mag-discipline yung sarili natin kung gusto natin na magkaroon ng 100% commitment sa business po natin. Number 8, no support system. They feel alone in their journey without a mentor or active team. Ito guys, di ba? Kapag wala na si upline, kamusta tayo? Ay, wala na sa offline, sa ibang kumpanya na, hindi na rin ako ang hataw. Totoo hindi. Karamihan ganyan. Minsan nagiging, ano tayo guys, nagiging dependent tayo sa mga upline po natin. Guys, tandaan nyo, ang resulta natin hindi nakadepende kay upline. Nakadepende po yan kung paano natin gagawin ang negosyo. Sa atin nakadepende guys ang resulta, hindi kay upline. Si upline kapag nag-run, bonus lang po yan. Okay? Kaya ito guys, yung nagiging reason din kung bakit hindi tayo makapag-commit ng 100%. Wala na may upline ko dyan eh. Nasa ibang kumpanya na eh. Sunod na rin ako or hanap na rin ako ibang kumpanya. Patay tayo dyan. Oh. Di ba? Kasi feeling mo, mag-isa ka lang. Bakit? Wala ka na bang upline na next upline? Kasi next upline mo na active. Doon ka dumikit. Tulad namin, si Coach Maribel. Di ba? Yung top 1 natin dito kay Success Club. So wala namang ano yan, may apply niyan. Ano? Pero yung pinaka-apply niya, wala na dito. Ibig sabihin, kanina siya dumikit. Sa may-ari. Kaya tingnan niyo, top 1. 'Di ba? Ganun din tayo. Ako, wala na apply ko dito. Ibig sabihin, tandaan niyo guys, tayo mismo magde-decide sa sarili natin ng kung anong resulta na gusto natin. Hindi po yung upline po natin. Okay? Or yung mentor po natin. Kaya dikit kayo sa mga active leaders. Okay? Ayun, minsan, magda-doubt ka na sa sarili mo eh. Kaya lumipat si upline. Mukhang maliit na mapasukan namin, no? Patay na, wala na. Anong gagawin mo? Hanap mo bang kumpanya, invest mo rin sa upline. Upline, dito tayo. Patay ka. Okay? That's the commitment, guys. Ito yung reason kung bakit hindi tayo makapag-commit ng 100% commitment sa ginagawa po natin. So, kapag hindi ka nakapag-commit ng 100%, kamusta ang resulta mo? Hindi rin 100%. Okay? 3 levels of commitment. Ayan. Ayan. Try it. Okay? Saan kayo dito? Number 1, try it. Ano yung try it? Subukan ko, baka dito na mabago yung buhay ko. Diba? Baka ito na yung solusyon sa problema ko. Yan. Ibig sabihin yung mga na-hype lang ba? Okay? Yung napangakuan lang ba? Ay yung mga nag-try-try lang. Next is, I will do my best. Ito, gagawin ko lahat para makuha yung, ibig sabihin na I will do my best, ibig sabihin, gagawin ko yung negosyo. Okay? Then,
whatever it takes. O, ano man yun? Eto, kahit anong dumating sa'yo, whatever it takes, ibig sabihin, gagawin mo, ibig sabihin, 100% magde-decide ka na gagawin mo negosyo. May mga problema man sa buhay, okay, hindi ka matitinag kasi nga, nag-decide ka na 100% magkukumit ka sa pangarap mo at sa negosyo na ginagawa. Sa kayo dito, try it, I will do my best or whatever it takes. Okay? Try it, ito yung mga subok lang. Malay mo, mabago yung buhay ko. Yung I will do my best, ito yung mga 3 months lang, di ba? Yung mga 3 months lang. Kung kumita, no. Kung hindi kumita, tigil na. Kasi I will do my best. Okay? Whatever it takes, darating yung time na hindi naman tayo consistent nakikita, 'di ba? Up and down yung business natin. Ibig sabihin may time na malakas ang sales, may time na mababa, may time na wala talaga. Ibig sabihin kahit anong dumating na dagok sa buhay natin, itutuloy mo. Saan kayo diyan? O pa-type, I try it, I will do my best or whatever it takes. Ayan, para malaman natin yung magising pa. Guys, ang ganda ng training natin ngayon. The best itong training na ano natin kasi ito yung talaga yung kailangan natin na malinaw sa atin. Yan. Saan kayo diyan? Yun. Wala sila kasi tulog na. Yun, I'll try my best whatever it takes. Yan, the best, di ba? Yun. Yan. Thank you sa mga nag-comment. Halata rin pa yung magising pa sa mga off camera at tulog na. Good night. Training, hindi natagalan. Pagyaman pa kaya. Yan. Once you commit, give 100%. Do whatever it takes until you reach your goal. No excuses, no turning back. Yan. So, ito na guys. Kailangan pang magkukumit tayo, ilang percentage ba kailangan natin? 90%, 95%, 100%. Kailangan natin at least 100%. Yeah. So, wala guys wala nagkaroon ng magandang resulta na 50% lang commitment. Pag 50% lang commitment mo, kung sa resulta mo, 50% commitment lang din. 'Di ba? 50% lang yung resulta na nakuha mo din. Pero kung magde-decide ka 100% na magko-commit ka sa ginagawa mo, so 100% na maganda yung magiging resulta mo. No excuses, no? No turning back. Okay? Sabi nga is, take the monumental risk. Kaya yung mga training namin sa office, take the monumental risk. Ano ibig sabihin nun? Attend kayo sa pinagsama. Yan. Then, number 3. Ito na. May commitment ka na, may vision ka na, kailangan gawa na tayo ng ating 100 name list of prospect. Sabi nga is prospect list, di ba? Yan. So, kailangan meron ka ng 100 list niyan. Okay, sulat mo na, kuha ka ng notebook kung sino yung mga kakausapin po natin. Okay, family natin, pwede natin unahin, family, mga kaibigan natin. So, huwag kayong mag-alala guys kung yung family natin hindi kagad nag-join, okay, yung friends natin hindi kagad nag-join. Tandaan nyo guys, ang ino-offer natin is opportunity. Hindi ikaw mismo yung reject kundi yung opportunity ng pitbit. Okay? List of at least 100 people you know who might be interested in your product or business. It includes all your contacts, friends, relatives, classmates, co-workers, neighbors, and even acquaintances. Yan, yung mga nakasama nyo. Nakasabay nyo lang guys, di ba? Meron nga dito, bilib ako kay Coach Evelyn Baluloy, nakasabay lang sa jeep. Di ba? O ngayon, kay Success Club. Kaya huwag kayong mamili guys kung sino yung kakausapin nyo din. Don't judge if they will say yes or no. O, di ba? Ito yung tip guys. Don't judge if they will say yes or no. Ask them or press. Your goal is to talk to as many as possible. So, ayun yung goal natin. Makausap lang natin sila, opera natin sila ng opportunity. At least, alam mo, Success Club, darating yung time, hindi ka nila sisisihin. Kasi meron yan dito eh. Naranasan natin yan. Kumikita ka na pala dyan, ba't hindi mo lang ako inalok? Hindi mo lang ako inalok, di ba? Meron yan. Naranasan nyo ba yan? So, darating yung mga ganun na yung mga friends nyo, pwede ka sisihin. So, para maiwasan yan guys, kailangan kausapin na natin lahat ng kakilala po natin. So, huwag kayong mag-alala kung mag-join or hindi. Ang importante, nakausap, inalokan nyo ng negosyo. Malay mo, mag-join pala yan. Malay mo, ayan pala yung power leader mo. Malay mo, ayan pala yung agila na hinihintay mo. Dahil hindi mo kinausap ng iba, sayang. Friends mo napunta sa ibang linya. Wow. Meron po nangyayari yan dito. Kaya kailangan maximize your contact, friend, relatives, classmate, o co-workers. Okay?
Then, ayan, KK system, then social media. Ayan, yung mga kaibigan, kakilala natin. Ayun. So, ayun yung KK system natin. Then, social media, kung mahilig ka mag-post or mga friends mo sa Facebook, okay, friends mo sa Facebook, alokoyin mo na rin. Walang problema. Okay? Pwede yan, mga friends nyo sa Facebook. Ano pa? Yan. Inviting. Okay, next is number 4, inviting. Madali tayo guys, number 4 na. So, meron ka ng prospect list. Ang gawin mo, encourage someone to join, attend, or participate. Yan, kapag meron tayong Zoom, ano kailangan pag merong Zoom? Kailangan invite na po natin sila. Kaya pag meron tayong Zoom guys, maximize ka agad. Okay, pag online. Kapag offline, sama or tuktukan. Pwede po yan na. Kapag every Monday, invite nyo na sila doon. Then may mga home meeting tayo. Tama, BOM. Ayan yung kailangan yung gawin. Then aralin nyo na yung form. Ano yung form? Ayan, family. O ask about their family or background. Kailangan alam yung family background. Okay? Ayan. Sino nakakalam tong form? O, type ng yes. Siya lang? Nakakalam ng form? O yung iba nakatulog na? Power. O form. Number 1 is family. Kailangan alam nyo yung family background. Number 2, occupation. Ask about their work or business. Kung ano ba yung ginagawa niya ngayon. Then, recreation. Ask about hobbies or interest para makakonect ka. Okay, ano ba? Mahilig mag-basketball yan. Mahilig ka mag-basketball. Magkunto mo ka about the basketball. Mahilig mag-volleyball, di ba? Kahit lalaki kayo. Volleyball. Oh. Kung siya makikita ka agad sa kanya. Okay? Then, message or M is message. Share your purpose, offer, or invitation. Yan. So, kailangan matutunan nyo to, guys, yung form natin. So, once na okay na, ibig sabihin, nagkapalagay loob na kayo, okay na sa kanya, ibig sabihin, pwede mo siyang i-message. Then, always keep short and simple. Yung kiss natin, guys, ano? Always keep in short and simple. So, message lang kaunti. So, meron yan, guys, dito. Parang ginawa ni Coach Evelyn Baloloy. Na-invite niya kaagad yung tao na yon. So, mabilis lang guys. Ano? So, ito lang yung form na gagamitin po natin. So, kailangan aralin nyo to guys. Yan. Then, example conversation. Ayan. O, screenshot nyo lang guys. Yung sample conversation natin. Okay? 1, 2, 3. Application form. Iba yung application form. Yan. Okay? Sample yan guys. 1, 2, 3. Screenshot na. Then, yan. Apply ABC rule. Yon. Sino marunong mag-ABC rule? Type ng number 5 sa marunong mag-ABC rule. May hindi mag-type ng number 5, ibig sabihin, hindi pa marunong mag-ABC rule. Paano ba ABC rule? Ibig sabihin, apply ABC rule. Number 1, A, advisor. Yan, advisor. Then, letter B is bridge. Then, C is customer. Ayun ibig sabihin ng ABC rule. Upline or top earner. Then, bridge, ikaw to. Then, customer, ito yung guest, downline, or prospect mo. Yan. Okay? So, kailangan matutunan nyo to. So, kapag halimbawa, pag meron kang guest, meron kang downline, meron kang prospect, sino ang kailangan i-tee up? Yung advisor or yung customer? Sige nga, type nga. Kung alam yung ABC rule, sino kailangan i-tee up? Si advisor or yung customer? Yan. Advisor, upline. Yan kailangan i-tee up. Okay? Karaniwan kasi ang nangyayari, coach, eto nga pala si Juan, isa siyang abogado, isa siyang doktor, isa siyang magaling na teacher, ganyan. Yung apply mo, kumusta? Di ba? Undergrad, patay ka na. Yung apply mo, nang liit na. Okay? Kailangan, huwag niyo sabihin yung background doon, kausap niyo. Kailangan yung apply. No? Ito apply namin, earner ng company, kumikita ng malaki dito kay Success Lab. Magaling to. Ito yung isa sa kumikita ng malaki.
at isa sa mga top leader ni Success Lab. Yan dapat guys. Then alam nyo kailangan yung background ng advisor. Lalo kung kunyari ibang tao, ibang grupo, cross-line nyo, kailangan alam nyo. Okay? So, ito nga pala yung ano niya. So, ngayon, di ba, kumita na siya. So, meron siyang konting tips sa atin. So, makinig tayo kasi pwede tayong matulungan sa business. Alright? So, kailangan matutunan natin kung paano gamitin yung ABC rule. Ang laging iti-tee up is yung upline or yung top earner or kung sino man yung head. Okay? Kunyari, speaker, ganyan. Speaker sa event. So, papakilala sa kanila. So, kailangan silang i-tee up. So, sa guest, sabihin nyo lang yung pangalan. Halimbawa, ito si Juan. Kasama ko, downline ko. So, coach, upline, pwede ba kami makahingi ng konting tips about the business? Paano gagawin negosyo? Ano ba yung, bakit ba kailangan namin gawin itong negosyo? Ganyan. So, ganyan yung ABC rules po natin. Alright? Kapag dating nyo kailangan, halimbawa, sa pinagsama, sa tuktukan tayo, meron kayong guest, then ipapakilala, ipapakausap nyo, kailangan tee up nyo kaagad yung advisor. Makinig yung ating downlines or yung ating prospect. Kasi minsan, kapag na-tee up nyo yung inyong downline, ibig sabihin, mataas na yung tingin niya sa sarili. So, makikinig pa ba yan sa advisor? Hindi na. Hindi na. So, yung advisor, hindi na kailangan mag-advise. Magaling na yung downline mo or yung guest mo. Tama? Kaya kailangan tee up kaagad sa ating mga advisor. Right? Malinaw ba guys? O type ng yes kung malinaw yung ating ABC rule. Ito kasi yung kailangan natin guys na matutunan, ha? Lalo na kung meron tayong lalo na kung meron tayong grupo na ito, meron tayong organization natin. Kailangan natin alam paano gamitin itong ABC rule. Lalo na kung CEO mismo, yung master lester natin ang ating ipapakilala. Kailangan tee up natin ng todo yan guys. Kailangan tee up natin yung todo. Okay? Show the plan. So number 5, show the plan. Kailangan natin na, ayan na, so pakita na natin sa kanila yung opportunity. Know your product on your marketing plan. Show the business with confidence and clarity. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, master nyo yung product, master nyo yung marketing plan para at least kapag wala si upline, kayo na mismo mag-explain sa kanila. Pero kung nandiyan si upline, pwede kayong humingi ng tulong. Okay? Pero tandaan nyo, huwag rin tayo aasa kay upline. Kasi minsan yung upline natin, busy na rin yan. Di ba? Marami na rin mga meetings, ginagawa. So, kailangan tayo mismo alam na rin natin paano ibagsak yung ating negosyo. Okay? Yan. Do this. Master the product, master the marketing plan. Okay? How to present your business? Ayan. Number 1, introduction. Pakilala ka muna. Ibig sabihin yung sarili mo, pakilala mo yung background mo. Kung paano ko ginagawa yung presentation. Ganun lang guys. Then, company background. Pakilala mo yung company background natin. Legalities. Ganyan. May-ari ng kumpanya. Then, products. Kailangan alam mo yung produkto mo. Then, marketing plan. Paano ba gumagana yung negosyo? Then, proof of income. Pakita mo din. Then, advantages. Yan. Ano ba yung advantages sa Success Club? Si Success Club ang pinaka-best. Kailangan mo piliin. So, kailangan meron tayo niyan. Then, urgency guys. Yan. Kailangan meron urgency. So, bumili ka ng agad ngayon kasi sayang opportunity. Ganun din naman. Magninegosyo tayo pagdating ng panahon. Bakit hindi pa ngayon? Hihintayin pa ba natin na ganito ang edad natin? So, ngayon pa lang, trabawin natin ang negosyo. So, matuto rin tayo mag-urgency. Alright? So, ganyan pag-present ng ating business. Then, Success Club advantages. O, ayan guys. So, screenshot na lang guys. Ay, mga importante na advantages ni Success Club. Yan. Safety, 100% marketing plan, total payout, daily payout, then yan. NSPA, then minimum encashment, yan, maximum encashment. Alright? Yan. Then, follow up, then closing. So, number 6, kailan ba natin kailangan i-follow up yung ating prospect? Okay, kailan ba natin, nakausap mo na, nalatagan mo na, okay, kailan mo siya kailangan i-follow up. Kailan mo siya kailangan kausapin. Okay, kailangan mo siya i-close. So, the process of checking back with the prospect after presenting and guiding them to make a decision to join or buy. Yan. Follow up ka agad. Okay, kapag nakausap mo, papiliin mo ka agad, ano ba nagustuhan mo? Marketing plan or product. Okay, kapag nagustuhan yung product, mag-focus ka sa produkto. Ayan. Ask which part of the presentation they like most, the product or the marketing plan. Ito yung sabi nyo guys, papiliin nyo na. Halimbawa, nagustuhan yung product. Magpa-focus ka sa product. Halimbawa, spirulina. Kwento nyo ng spirulina, ganito. Then, sabihin nyo na, what if kapag ka nag-398 ka, ito yung product na makukuha mo. So, makakasulit ka ba? Sulit na. Ganyan. Then,
Kapag marketing plan naman, o baliwin niya sa marketing plan, yes, dito kay Success Club, pwede kang yumaman kumita sa maliit na puhunan. Trabawin natin to. Madali lang naman, di ba? O i-guide na rin sila, guys. Alright, so kapag product, focus ka sa marketing, sa product. Kapag marketing plan, focus ka sa marketing plan. Alright? Then, number 7, o last na guys, duplication system. Yan. Paano natin sila duplicate? If mag-join, mag-join sila, maging part ng organization mo. Anong last na gagawin mo? Teach them the same pattern. Turuan sila ano kailangan nilang gawin. Pass it on. Teach your team to follow the same winning pattern. So, success keeps repeating. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa mo, ituro mo na rin sa kanya. Okay, kung marunong maging code, turuan mo na maging code. Tama? Turuan mo na magbukas ng dashboard. Turuan mo na yung ano mag-add sa GC. Turuan mo na paano mag-open ng Zoom. Kung hindi pa naman mag-open ng Zoom. So, i-guide mo na siya. Okay? That's the duplication system. Okay? Then, Success Club system. O, ito guys. 3 p.m. Tuesday, Inclusive M System Training. O, sa, ano to, sa team ko na to guys. Then, 8 p.m. to 8:30 p.m. ay na yung ating Tuesday product training. 8:30 p.m. Thursday marketing plan. Then, 8:30 p.m. Saturday personal development training. Yan. Ayun yung Success Club training natin guys or system natin dito kay Success Club. Kailangan alam natin to at papasukin natin lagi sila sa training. Ay, yung sistema para ma-duplicate sila. Halimbawa, bago ka lang din, wala ka pang alam, hindi pa kayang maglatag, hindi pa kayang magpisa ng product, hindi pa kayang i-training yung tao mo. So, patinin muna dito. Then, attend ka rin. Kailangan, kapag ka umattend sila, attend ka rin. Baka ka patinin mo sila, then ikaw wala. Di ba? Power. So, isabay nyo na sila sa sistema na meron tayo. Kapag merong event, attend din ng event. Iba kasi kapag offline, pag yung mga BON natin, grabe guys, punuan tayo lagi dyan. Ibig sabihin, makita nila, wow, ibang klase na pala si Success Club. So, lalong ma-fuel sila, lalo sila ma-power, ibig sabihin, lalo sila mag-decide na trabawin, umato kay Success Club. So, kailangan ma-duplicate natin sila. Kaya yung mga leader natin ngayon na humahataw, ibig sabihin, na-duplicate din po sila. Okay? That's all, guys. Closing. Everything you learn today is powerful, but only if you take action. So, ano man natutunan mo ngayon, kung manatiling learning lang yan, hindi mo i-apply sa business mo, hindi mo aralin, hindi mo i-implement, ibig sabihin, wala rin pong mangyayari. Okay? Sabi nga, action is better than words. Okay? So, kailangan talaga gawa tayo ng action. So, apply natin yung mga natutunan natin. Knowledge without action is waste potential. Starting today, apply what you learn. Have you learned, then practice it daily and teach it to others. So, ituro din natin sa iba. The sooner you act, the sooner you succeed. O, kailan pa natin i-apply to? Kailan pa natin gagawin to, i-apply sa business natin? Agad-agad. So, natutunan nyo na to, nalaman nyo na yung dapat gagawin, kailangan i-implement natin sa business po natin. At ituro na rin natin sa mga downlines natin na wala ngayon dito. Kaya sa mga gusto makakuha ng copy nito, libre lang naman. Okay? Message na kayo sa amin para mabigyan ko ng copy. Pero make sure, ang i-record ko lang nito is yung mga naging speaker na po. Ibig sabihin, nag-speaker na po sa pinag-atuktukan natin. And so, ito ko lang po ibibigay. Sa mga hindi pa, welcome naman guys. Attend muna kayo ng Leadership Summit. Yan. Okay? Sa mga leaders natin na talagang bumabakbak na. Okay? Yan. Thank you guys. That's all. Any question?